Praise sound check. Yan. Praise. Okay. Yan. Handa na ba ang lahat? Pati nga ng handa. Teka lang, ayusin natin muna sila. Yan. Okay na ba kayo? Yan. Sige nga, palakpakan natin ang Diyos. Yung may gana naman. Wala ba kayong gana? Sige, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Okay. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo naman, tingnan mo. Lingunin mo yung kaliwat kanan mo. Lingunin nyo naman. O, yun na yata tingnan yung katabi nyo eh. Masaya ba yan? Mukha bang masaya yan? Hindi. Bibigyan ko pa kayo ng ilang segundo. Tingnan nyo ulit yung kaliwat kanan nyo. Yan. Lingon, lingon. Bilis. Yan. Lingon, lingon. Nakangiti na ba yan? Nakangiti na ba yan? Sagot naman kayo. Nakangiti na ba yan? Yan. Alam niyo kung bakit? Yan. Kasi buhay siya ngayon. At napakahalagang bagay na nandito tayo ngayon. Amen ba? Sino rito masabi niyang masaya siya dahil nandito siya ngayon? Masaya ba kayo? Ako naniniwala may iba-iba tayong pinagdaanan. Tama? Sumama yung loob. Sa buong week, may mga problema, may mga trials, pero nandito pa rin tayo ngayon at masaya. Hindi po para sa mga tao na nandito sa bawat isa, kundi para kay Lord. Amen. Amen ba? Yan. Sa mga nagtatanong po, kung may nagtatanong man po, gusto ko lang pong i-share na kung nagtataka po kayo kung ba't ako ang nagsasalita ngayon. Kasi wala pong ating mahal na pastor at ang karamihan po sa ating mga leaders, sila po ay pumunta sa Batangas City. Yan. Sila po ay dumalo ng ating anniversary. At the same time, sila po ay dadalo ng ating seminar yan, sa ating main church sa Batangas. Yan. Share ko lang para hindi na kayo magtanong sa iba. Amen? Yan. May katanungan ako sa inyo na I hope sagutin nyo ng totoo. Okay lang ba? Kasi isa ito sa parang pasok sa mga topic natin kung bakit nahihirapan tayo magbigay pagdating kay Lord. Ready na ba kayo? Sino rito masasabi niya, yung totoong sagot sino rito masasabi niya siya'y matalino? Matalino, matalino. Yung kiniklaim niya na honor student ako. Sino mga honor student? Mga magagaling sa work, sa trabaho, mga expert sa trabaho. Yan. O, sino dito masabi niyang madiskarte siya sa buhay? Madiskarte sa buhay. Ayan. Taas ang kamay. Kunti pa rin. O, sino rito masabi niyang malakas siya? Malakas. Malakas. Yan. Malakas kumain, sabi nila. Malakas. Yan. Malakas ang pangatawan. Hindi nagkakasakit. Alam niyo po, sa mga bagay na yan, baka kasi yan yung nagiging dahilan kung bakit nahihirapan tayo magbigay pagdating kay Lord. Nagigets niyo po yung point ko? Gusto ko po makinig kayong maigi. At gusto ko po makuha niyo yung point ng ituturo ko ngayon sa umagang ito. Kasi maraming bagay at maraming tao ang nagiging dahilan or maraming sitwasyon na nagiging dahilan kaya tayo nahihirapan magbigay pagdating kay Lord. At yung mga tanong ko kanina, malamang yun ang kiniklaim mong title kung bakit hindi ka makapagbigay kay Lord. Sabi rito, lahat tayo ay pinanganak ng walang-wala sa mundong ito. Tama? Uulitin ko. Lahat tayo ay pinanganak ng walang-wala sa mundong ito. Naniniwala ba kayo doon? Nakakita na ba kayo ng baby na ipinanganak na maraming kwintas sa leeg na may bling-bling na gold? Wala pa, tama? Meron na ba kayong nakita na pinanganak
sa mundong ito na naka-Jordan shoes na original. Ang hirap kaya mga anak siguro pag gano'n yung anak mo, no? Nakasapatos agad. Nag-gets niyo yung point? Lahat tayo pinanganak sa mundong ito ng walang-wala. Kaya walang dahilan para mahirapan kang magbigay pagdating kay Lord. Amen? Sabi pa rito, bago pa tayo likhain ng Diyos, ginawa niya muna ang lahat ng kailangan ng tao. Isipin niyo kung gaano kabuti si Lord sa buhay natin. Ang point ko po rito para, ang share ko sa inyo ay para hindi tayo mahirapan magbigay pagdating kay Lord. Kaya binibigyan ko kayo ng realization para maisip natin, bakit tayo mahirapan magbigay? Wala nga tayo sa pinanganak sa mundong ito. At kung ano man ang meron tayo ngayon, ito yung pangalawa, bago pa tayo likhain ng Diyos, ginawa niya muna ang lahat ng kailangan ng tao. Nag-gets niyo yung point ko? Gaano na lang kabuti si Lord sa buhay natin? Isipin mo bago kanya likhain, bilang tao, meron na yung pangangailangan mo sa mundo. Di ba? Ano yung unang nilikha ng Lord? Tao? Di lumutang-lutang tayo sa kalawakan. Di ba? Ano yung unang nilikha ng Lord? Hindi niya alam sa Genesis. Yan. Di ba? Nilikha niya muna ang mundo. Nilikha niya muna ang kapaligiran natin. Nilikha niya muna yung mga pwede natin pagkuhanan ng pangangailangan natin. At ang sumunod, likhain natin ang tao. Sabi niya. Pero bago kanya nilikha, meron ka na. Nag-gets yung point? Ganun kabuti si Lord. Grabe. Sabi niya rito, bago ka palikhain, ginawa niya muna ang lahat ng kailangan natin. Wala na tayong hahanapin kasi ginawa niya na lahat. At ito, panghuli, inialay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ikaliligtas ng tao. Tandaan niyo itong binabanggit ko, gusto ko lang kayo magkaroon ng realization sa buhay niyo para maisip natin, hindi natin kailangan mahirapan para magbigay pagdating kay Lord. Amen? Ito yung pangatlo, inialay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ikaliligtas ng tao. Biruin nyo, dapat mapapahamak tayong lahat. Pero dahil kay Lord, sinacrifice niya yung sarili niya, binigay niya yung bugtong niyang anak para maligtas lang tayo. At sa tatlong bagay na to na share ko sa inyo ngayon, I hope magkaroon kayo ng realization kung gaano ka-generous si Lord sa mga tao. Nagets nyo? Ang title lang ituturo ko ngayon is Grace of Giving. Yan. Wala po tayong PowerPoint. Kaya tingin lang po kayo sa akin. Wala mo na may pagkwentuhan sa katabi. Tingin lang po kayo sa akin. I hope sa tatlong yon magkaroon kayo ng realization kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin at magkaroon kayo ng realization para sa buhay natin na hindi naman talaga mahirap magbigay pagdating kay Lord. Ang title lang tuturo ko po sa inyo ay Grace of Giving. Sabi sa aklat ng 2 Korinto chapter 8 verse 9, sabi niya rito, ngunit kung paanong kayo'y sumasagana sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa kasabikang tumulong, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyaya ng pagbibigay. Uulitin ko po yung pinakahuli. Sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyaya ng pagbibigay. Tanong ko sa inyo, yung tatlong binanggit ko sa inyo kanina, lahat tayo ay pinanganak ng walang-wala sa mundo. Bago pa tayo likhain ng Diyos, ginawa niya muna ang lahat ng kailangan ng tao. Inialay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ikaliligtas ng tao. Sa tingin niyo, sabi pa rito, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyaya ng pagbibigay. Sa tatlong yun, sa tingin nyo, mahirap ba magbigay pagdating kay Lord? Mahirap ba? Kung ikukumpara natin ang binibigay natin pagdating kay Lord, kumpara sa binigay niya sa atin, may isip natin, parang ang damot natin. Tama? Tama?
Yan. I hope makinig kayong maigi. Yan. Simula sa pinakabata sa pinakamatanda, makinig po kayo. Yan. Number 1. Pasok na po tayo. Number 1. Ang Diyos ay tinitignan ang ating binibigay. Ulitin ko po. Ang Diyos ay tinitingnan ang ating ibinibigay. Grabe ka naman, Lord. Bakit mo tinitingnan? Kala ko ba yung puso ang tinitingnan mo pagdating sa pagbibigay namin at kung ano yung kaya lang namin, okay lang po yun. Kakamali po tayo doon. Okay? Baka namin misinterpret po natin yung mga bagay-bagay na pagdating sa pagbibigay. Sabi sa aklat ng Marcos chapter 12 verse 41, ito po yung kwento ng isang byuda na naghulog ng kanyang ikapo na sobrang na-appreciate ng Diyos. Sabi niya rito, naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Verse 42, lumapit naman ang isang byudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Sabi pa rito, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa sa hinuhulog nilang lahat. 44, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang binigay ng byudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikabubuhay. Sa panahon natin ngayon, aminin niyo man sa hindi, madaling magbigay kapag safety ang pangangailangan mo. Nagets niyo? Nagets niyo yung point? Madaling magbigay kapag safety na yung pangangailangan natin. Tama? Bakit? Safety na okay na, puno na yung rep ko. Pwede na ako magbigay kay Lord. Ang tanong, pinaka-the best bang nabigay mo kay Lord? Alam niyo po kasi, sa buhay natin, aminin natin sa hindi bilang tao, yan. Mahirap magbigay kapag ang usapan ay pera. Nagets nyo? At ito pa ang pinakamalupit. Mahirap magbigay kapag walang-wala ka na. Tama? Tama? Last money ko na nga ito bibigay ko pa. Wala na akong pamasahe, wala na akong baon, wala na akong pang negosyo, kulang na yung puhunan ko, kulang na yung pangkain ko. Tama? At yun ang kaisipan ng tao. Pero, pagdating kay Lord, hindi niya tinitingnan yun. Ang tinitingnan ng Diyos, ano ba ang kaya mong ibigay pagdating sa Kanya? Gaano ba kasakit sa buhay mo yung kaya mong ibigay? Kasi, guys, nakabase tayo sa realidad ng buhay. Ganyan ang mga tao ngayon. Amen? Nagigets nyo? Ito kasi ang pinakamahirap sa atin Nakabase tayo sa realidad ng buhay. Kahit naman kami, lalo na ako, tao rin naman ako at may pamilya ako. Pero, hindi pala ito yung tinuturo ng Bible. Nagigets nyo? Huwag tayong bumase sa kung ano lang yung hawak natin. Bumase tayo kung ano yung balik na ibibigay ng Diyos sa buhay natin. Kapag ibinigay natin yung the best na para sa Kanya. Amen ba? Ito kasi nakikita natin Ito na lang. Pero hindi natin nakikita, ito yung ibibigay ng Lord. Amen? Kaya sabi niya rito, ang Diyos ay tinitingnan ng ating ibinibigay. Totoo yun. Maniwalat kayo sa hindi. Ang Diyos ay tinitingnan ng ating binibigay. Sa tingin nyo, kung hindi safety yung pangangailangan ng mayayamang naghulog sa box na nakita ng Diyos, sabi niya pa nga rito, malinaw na ibinibigay lamang nila ang ilang bahagi ng kanilang kayamanan. Pero gaano na lang kabuo ang desisyon ng biyudang babae na naghulog
ng tigsi 50 sentimo. Isipin nyo, baka kasi hindi nyo napapansin, byuda. Okay? Bigyan nating pansin to. Byuda yung babae. Nagets? Ibig sabihin, wala siyang asawa na katulungan para sa hanap buhay. Okay? Malay natin, may anak ba sila? Hindi naman sinulat. Pero, sabi doon, byuda. Ibig sabihin, wala siyang katuwang para sa kanyang ikabubuhay. Pero, nagawa niya pa rin magsakripisyo para kay Lord. Amen? Ano man ang ibibigay natin sa Diyos, ito ay pagpapakita kung gaano siya kahalaga at gaano natin siya kamahal. Ulitin ko, ano man ang ibibigay natin sa Diyos, ito ay pagpapakita kung gaano siya kahalaga at gaano natin siya kamahal. Kaya mo nga magbigay sa taong mahal mo eh. Paano pa kaya kay Lord na nagbigay ng pangangailangan mo? Gets? Na-gets niyo yung point? Di ba? Kaya mo mag-ipon eh. Ibigay yung pinakamahal na regalo para sa mahal mo eh. Eh siya nga wala nga naibigay sa'yo pero kaya mo pa rin magbigay. Paano pa kaya si Lord na ibinigay na nga ang lahat? Na-gets yung point? Pero nahihirapan pa rin tayo magbigay pagdating kay Lord. Giving must be sacrificial. Totoo yun. Tama? Kaya mong hindi kumain para sa taong mahal mo. Para lang mapag-ipunan ang gusto niyang regalo. Nagets niyo? Tingin sa lahat. Sound check. Yan. Tingin sa lahat. Giving must be sacrificial. Kaya mong pag-ipunan or kaya mong hindi kumain para lang maibigay ang regalo na gusto ng taong mahal mo. Tama? May nakagawa na ba nun? Ngiti na lang kapag may nakagawa na nun. Di ba? Parang, ay hindi muna ako magmamakdo, kailangan ko itong tipirin. Magme-merienda na lang muna ako, bibili ako ng isang turon, bibili ako ng palamig, okay na, para makabili ako ng regalo. Pero isipin nyo na lang, yung taong pagbibigyan nyo, nakapagbigay na ba ng sakripisyo para sa inyo? Opo, kasi araw-araw niya ako pinupuntahan sa school, araw-araw niya akong pinapakopya, binibigyan ng, guys, ang babaw. Sabi rito, isipin nyo na lang, balik tayo sa una, nilikha ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo bago ka nabuhay sa mundong ito. Yung pangatlo pa, binigay ng Lord ang kanyang bugtong na anak para sa ikaliligtas mo. Yun yung the best. Amen? Matindi ang paghanga ng Diyos sa mga taong kayang ibigay yung nararapat para sa Kanya. Uulitin ko, matindi ang paghanga ng Diyos sa mga taong kayang ibigay yung nararapat para sa Kanya. Kung na-impress mo yung taong mahal mo dahil sa ginawa mo, hindi yan sapat. Ang kailangan, ma-impress mo si Lord pagdating sa pagbibigay. Amen? Sabi rito, matindi ang paghanga ng Diyos sa mga taong kayang ibigay yung nararapat para sa Kanya. Kaya mo ba? Tanungin mo yung sarili mo, kaya mo ba? Gusto mo bang mapahanga si Lord? Gusto niyo bang mapahanga si Lord? Ito ang gawin mo. Ibigay mo yung nararapat para sa Kanya. Amen? Tingin sa akin lahat. Naantok ba kayo? Naantok ba kayo? Ayan. Number 2. Sabi rito, gusto ng Diyos na magkaisa tayo pagdating sa pagbibigay. Okay? Ano yung number 1? Sabi niya rito, ang Diyos ay tinitingnan ng ating ibinibigay. Number 2, gusto ng Diyos na magkaisa tayo pagdating sa pagbibigay. Sabi sa aklat ng Gawa, chapter 4, verse 32, nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat at ang lahat ng mananampalataya at di itinuturing nino man na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Yan. Tatanungin ko kayo, naka-enkwentro na ba kayo ng taong makasarili? Meron na ba kayong na-enkwentro na taong makasarili? Or nakasalamuha na taong makasarili na hindi malang iniisip yung mga kasama niya sa bahay or kung sino yung mga tao na nasa paligid niya? Ano nararamdaman nyo?
Ano yung naramdaman nyo? Sagot naman kayo. Sumama ba loob nyo? Sumasama ba loob nyo pagdating sa mga taong ganon? Sabi rito, nagkakaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di tinituring nino man na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Yan. Yan. Saludo ko sa mga tao talagang sobrang may care sa paligid niya pagdating sa mga bagay-bagay na meron siya. Yung talagang hindi niya sasarilinin at hindi niya parang akin lang to, hindi. Talagang nakaka-proud sa mga taong kaya niyang ibahagi kung anong meron siya. Alam niyang makakatulong pagdating sa iba. Sabi pa rito, sa Aklat ng Gawa chapter 4 verse 33, taglay ang dakilang kapangyarihan ng mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. 34, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbibilhan, dinadala nila sa mga apostol, pinamamahagi naman iyon sa pangailangan ng bawat isa. Yan. Share ko lang. Nasabihan na ba kayo na ang bait mo naman? Sabihan na ba kayo nun? Ang bait mo naman, paano niyo tinanggap yun? Paano niyo tinanggap na ang bait mo naman? Paano niyo tinanggap? Curious lang ako. Alam niyo kasi, sa buhay natin, yan, sabi nga nila, di ba, hindi ikaw ang mismo makakapagsabi kung anong mismong ugaling meron ka. Tama? Ang makakapagsabi lang nito kung yung mga taong nasa paligid mo na nakakakita kung ano ang pagkatao mo. Gets? Nagets yung point ko? Kasi sa buhay natin yan, sabi pa rito, ganoon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga-Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin, anak na matulungin. Yan, anak na matulungin. Sabi pa rito, pinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Kaya niyo bang ibenta ang cellphone niyo? Tapos yung pinagbilhan, ibibigay niyo sa church. Yan. Testing. Testing. Di ba? Kung iisipin natin, bago ka nilikha sa mundong ito, walang-wala ka. Tama? Pero bakit hindi natin kaya isakripisyo pagdating kay Lord? The way na pwede naman nating isipin na kayang palitan ng Lord ang cellphone na ibebenta ko. Gets? Nagets nyo? Sabi sa binasa rito, lupa ang kanilang ipinagbibili at ang pinagbibilhan ay dinadala nila sa mga apostol sa gawain ng Diyos. Tama? Bakit kaya kaya nila yun? Hindi po, kasi noon marami pong lupa na bakante. Kaya pwede po nila angkinin yun at ibenta nila para ibigay. Hindi po. Kung ano po ngayon, yan. Kung ano po noon sila, kung ano noon sa atin ngayon, ano ang kaya mong ibigay pagdating kay Lord? Gusto mo bang matawag na Bernabe? Sabi rito, tinawag nilang apostol na Bernabe, ang ibig sabihin ay anak na matulungin. Yan. Babalik ako sa tanong ko, nasabihan na ba kayo ng ang bait mo naman? Mabait ba kayo? Nasabihan na ba kayo ng mabait? Yung totoo. Dito kasi ako curious paano nyo tinanggap yung salitang ang bait mo naman? Ang bait mo naman. Kasi, para sa akin po, yan. Sige, sabihin natin, matulungin ka. Or tumutulong ka. Sinabihan ka na ang bait mo naman. Kasi sa akin, based on my experience yan, kailan ba? Nung Friday lang, Friday. Nung Friday, yan. Meron kasi akong client na binigyan ng yung parcel niya at kulang yung pera niya. Tapos,
Yung kulang yung pera niya, teka lang, medyo malayo kasi yung bahay niya, yung pagitan ng gate at nung bahay niya. Nakita ko, medyo napagod siya sa paglalakad. Mainit that time. Kulang yung pera niya nung dumating siya sa akin. Tapos, yung binigay na yung bayad at binigay ko na rin para sorry po, kulang, sabi niya. Babalik na lang po ako, kukuha pa po ako ng pera at ibibigay ko yung kulang, sabi niya. Tapos, sabi ko, nakita ko pagod siya. Sabi ko, huwag na po, makikita pa naman po tayo sa susunod na delivery. Ako na lang po muna mag-aabono, sabi ko sa kanya. At nagulat ako, natuwa siya. At sabi niya, ang bait mo naman. Sabi niya sa akin, medyo umuna sa tenga ko, parang sabi ko, ang babaw, para tanggapin yung salitang ang bait mo naman. Gusto ko ma-realize nyo sa kwentong to na parang hindi sapat. Nagets nyo? Hindi sapat kung hindi para kay Lord ang pagbibigay mo. Nagets nyo yung point? Di ba parang, paano ko to tatanggapin? Ang bait ko naman sa part na yun. Hindi Lord kasi parang hindi sapat kasi hindi sa'yo ko binigay yung pinaka-the best. Nagets yung point ko sa part na yon? Kaya nagtanong ako sa inyo, kung nasabihan na kayo ng bait, tapos paano nyo tinanggap yung salitang, ang bait mo naman? Nagets yung point ko? Siguro yung iba, talaga, mabait ako. Gusto mo, libre pa kita Tama? Talaga, mabait ako. Lahi namin yun. Hindi nga. Tama? Alam nyo, wala nang higit kay Lord. Tunay siyang mabuti. Amen? Kaya, kapag sinabihan ng gano'n yan, tulad ng mga narinig ko sa iba, biyaya ni Lord. Amen? Kaya mo nagagawa yung part na yun. Kasi dala-dala mo yung katangian ng Diyos para makaunawa sa mga taong nangangailangan. Tama? Kaya, guys, kapag sinabihan ka ng gano'n, mag-isip muna kayo. Parang sabi ko nga, yung time na yun, habang nagmamanay ako ng tricycle ko, parang hindi sapat. Hindi ko alam. Hindi sapat yung parang, ang bait mo naman. Talaga nag-ano sa tenga ko, malapit sa tenga ko yung sinabi, ang bait mo naman. Sabi ko, hindi po, sa susunod po magkikita pa naman po tayo. Pwede pa naman po next time. Ako na lang po muna bahala. Di ba? Parang, sa pagkakahawang gawa, ma-appreciate ng bawat taong nakakasalamuha mo kung gaano rin kabuti ang Diyos na meron ka. Amen? Siguro, hindi po pwede yan. Kulang yung pera mo Sige, balikan niyo po. Kulang to Hindi pwede yan. Tama? Siguro sa iba, hindi ko naman dyan-judge yung iba. Pero, may kanya-kanya tayong way para ipakita kung gaano kabuti si Lord sa buhay natin. Amen? Palakpan nga po natin si Lord. Hallelujah. Yan. Sabi pa rito, ang maliit ay lumalaki kung magkakaisa. Tama? Pagdating sa pagbibigay, ang maliit ay lumalaki pagdating sa pagkakaisa. Pero ang pinaka-the best dyan, kung magkakaisa tayo na ibibigay natin yung pinaka-the best pagdating kay Lord, ay siguradong ma-appreciate niya kung ano yung ibinigay natin pagdating sa Kanya. Amen? Yan. Imposible man nating ma-achieve ang isang bagay, nagiging posible kasi mayroong pagkakaisa. Uulitin ko po. Yan. Imposible man nating ma-achieve ang isang bagay, magiging posible kasi mayroong pagkakaisa. Amen? Yan. Yung malaking lamesa, example na lang, isa lang ang magbubuhat. Napakahaba nun at malaki. Sa tingin nyo, mabubuhat niya? Sa tingin nyo? Di ba? Parang, ang hirap. Siguro hatakin niya pwede. Pero, hindi niya nabuhat. Pero kung 2, 3, 4 ang magtutulungan para mabuhat yung isang lamesa, sigurado easy lang. Amen? Ganun din po sa simbahan natin. Kung tayo po'y magkakaisa, sigurado hindi po mahihirapan ang simbahan natin. Amen? Huwag mong isipin na ikaw lang yan. Bata lang ako, wala akong kakayanan, hindi ko kaya. Hindi, kaya mo. Kaya mong tumulong sa paraang kung ano yung kaya mong gawin. Amen? Huwag niyo kasing limitahan kung ano yung kaya niyong gawin. Huwag niyong isipin kung ano yung pwede niyong itulong lang na kung ano lang yun. Hindi. Kung ano man yung pinaka-the best na kaya mong itulong, ibigay mo at itulong mo. Nagets po ba natin? Nagets po ba natin? Number 3. Ang tunay na generous na tao ay hindi gumagawa ng excuses para di
makapagbigay. Uulitin ko, ang tunay na generous na tao ay hindi gumagawa ng excuses para hindi makapagbigay. Ito po ay yung kwento ng mga taga-Macedonia. Sabi po sa aklat ng 2 Korinto, chapter 8, verse 1 to 5. Sabi niya rito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa iglesia ng Macedonia. Makinig po kayong lahat. Verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Sino rito dumaraan sa kahirapan? Madalas, ayaw kong tanongin minsan. Sino rito dumaraan sa kahirapan? Madalas sa kanyang buhay. Siguro sa mga magulang. Wala munang mga bata. Yan. Sa mga magulang. Yan. Dumaranas ng kahirapan. Sabi rito, saan na ba ako? Yan. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Uulitin ko po, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Verse 3, sila'y kusang loob. Uulitin ko po, sila'y kusang loob na nagbigay. Hindi lamang ang abot sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakikiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga-Jerusalem. Sabi pa rito, at higit na inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kanila, ayon sa kalooban ng Diyos. Gusto ko po itong verse 3. Gusto ko pong namnamin natin itong verse 3. Sabi rito, sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Yun po. Pero bago dumating yung kanilang pagbibigay, sabi rito sila'y dumaan sa matinding kahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ngayon, sino rito masasabi niyang matulungin siya? Proud na masasabi niyang matulungin siya. Matulungin po ako. Yan. Matulungin po ako. Alam niyo, sa buhay natin, kapag natalo ka ng realidad, walang salitang tulong. Sa panahon natin ngayon, bakit? Siyempre, unahin ko sarili ko. Unahin ko ang pamilya ko. Alam ko, mahal niyo ang pamilya niyo. Alam ko, mahal natin ang pamilya natin. Tama? Pero, isipin din naman natin yung pangangailangan ng iba. Hindi naging hadlang ang kawalan at kakulangan nila para makapagbigay. Ikaw, kaya mo pa rin ba magbigay kahit wala ka na? Sa mga magulang natin na nandito, kaya pa rin ba natin makapagbigay kahit wala ka na? Kaya pa rin ba natin? Kaya pa rin natin. Sa mga estudyante natin dyan, kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Na kahit kahit konti na lang yung baon mo, kaya mo pa rin manlibre? Totoo. Baka yung konti na yan, ayaw mo gastusin kasi gusto mo magpalibre ka pa. Guys, sa buhay natin, hindi natin kailangan idepende kung ano yung sitwasyon natin para makatulong. Kasi aminin man natin, hindi kaya natin tumulong kahit ano ang sitwasyon natin. Gayahin natin sila. Gayahin natin ang mga taga-Macedonia. Sabi rito, masayang-masaya sila na sila ay makapagbigay sa kanilang abot na makakaya. At ito pa sinabi doon, higit pa ang kanilang itinulong. Amen? Ito talagang generous. Amen? Si Lord sa buhay natin, sobrang generous pagdating sa buhay natin. Sabi rito, yan, we cannot outgive God. Sa buhay natin,
Ano ba ang kaya nating ibigay pagdating kay Lord? I hope na unawaan nyo yung turo sa umagang to. Sabi ko nga, gusto ko ma-realize nyo, di ba natin kaya mag-sacrifice pagdating kay Lord? Di ba natin kayang ibigay kung ano yung dapat nating ibigay pagdating sa Kanya? Ito ang tanong. Bakit ba gusto ng Diyos na maging giver tayo? Bakit ba gusto ng Diyos na maging giver tayo? Sabi rito, number 1, kasi ang pagpapala ng Diyos ay nasa pagbibigay. Alam ba natin ang prinsipyo ng Bible? Sabi nga, di ba, ito nga rin natutunan ko rin, di ba? Bakit yung mga masasamang tao na parang iniisip natin na mga nagnanakaw lang naman yan, na parang hindi naman galing sa bulsa niya yan, hindi naman galing sa sarili niyang hirap, hindi naman galing sa sarili niyang pagod, pero bakit bine-bless pa rin ni Lord? Bakit kaya? Kasi nakuha nila yung prinsipyo ng Bible. Sila ay nagbibigay. Nag-gets yung point? At ito yung bagay na kailangan natin matutunan. Kasi ang pagpapala ng Diyos ay nasa pagbibigay. Baka kasi sa panahon natin ngayon, hirap pa rin tayong ibigay kung ano yung para sa Diyos. Bakit gusto ng Diyos na maging giver tayo? Kasi ang pagpapala ng Diyos ay nasa pagbibigay. Ano ba yung kaya mong ibigay pagdating kay Lord? Okay ka na ba dyan? Okay na ba yung buhay mo? Okay na ba yung parang, okay na ako ngayon, kontento na ako kung anong meron ka? Kontento ka na kung anong meron ako? Kontento kung anong meron sila? Yan na lang ba yung gusto mong manatili sa buhay mo? Di ba? Sa tingin nyo, kung hindi nyo gagastusin yung pera nyo, dadami? Mabubulok. Kaya nga, pabago-bago ang pera natin sa Pilipinas kasi naluluma ang pera. Tama? Kaya nag-upgrade sila na nag-upgrade. Nag-upgrade kung gaano nila pinapaganda ang mga pera natin dito sa Pilipinas. Pero, lagi yung tatandaan, kung anong meron ka ngayon at hindi mo isinurrender kay Lord, hindi yan madadagdagan at higit sa lahat, hindi yan dadami. Okay? Ang prinsipyo ng Diyos, ang pagpapala ay nasa pagbibigay. Bakit ba gusto ng Diyos na maging giver tayo? Number 2, kasi gustong malaman ng Diyos kung gaano natin siya kamahal. Gaano mo ba kamahal si Lord? O mas mahal mo yung pinag-iipunan mo ng regalo sa darating na Christmas? Mas mahal niyo ba? Ako naniniwala ko kapag madaling magbigay, kapag yung tao, gusto ko ma-gets itong sasabihin ko. Okay, makinig kayo. Madaling magbigay kapag ang tao ay hindi mo mahal. Gets ito kunin niyo to. At mahirap magbigay kapag yung tao ay sobrang mong mahal. Sa panong paraan, kaya madali kang magbigay kapag hindi mo mahal yung tao kasi kung anong meron yun na yun. Nagets niyo? Ay, 50 pesos lang yung pera ko. Sige, okay na yun. Bibilang ko na lang siya ng ganito. Okay na yun. Nagets yung point? Kasi hindi mo mahal. Tama? Poki ko kung magustuhan nyo, hindi. Basta binigyan ko naman siya. Tama? Di ba? Nagets yung point? Madali magbigay kapag hindi nyo mahal. Pero mahirap magbigay kapag sobrang mahal nyo yung tao. Kaya rin kaya natin sa Diyos gawin to. Ito ang explanation nun. Kung bakit nahihirapan ka magbigay kapag mahal mo yung tao. Una, magsasakripisyo ka. Tama? Mahal mo eh. Gets? Magsasacrifice ka. Tama? Pangalawa, paglalaan mo ng oras. Nagets nyo? Pangatlo, ibibigay mo kung ano yung pinaka-the best. Kasi mahal mo eh. Kaya ka nahihirapan. Kaya mo mag-sacrifice. Eh ikaw,
Mahal mo ba si Lord? Mukhang madali nga yung ginagawa niyo eh. Mukhang madali nga yung ginagawa natin eh. Isang pagpapatunay na hindi sapat yung pagmamahal natin pagdating kay Lord. Gets niyo yung point? Nag-gets niyo yung point ko sa part na yon? Kaya ka nadadalian, ibigay kung anong meron ka kasi totoo, hindi mo mahal. Kasi yan na lang ang gusto mong ibigay. Pero kapag mahal mo, sigurado, paglalaanan mo ng oras, effort, pera, pagod, kasi mahal mo. Nagets nyo? Kahit 1 linggo pa yan, magsasakripisyo ka ng oras para libutin ang palengke. Antayin mo yung order mo para lang maibigay yung pinaka-the best sa taong mahal mo. At ito ang point. Kapag nadadalian ka pa, i-release or ibigay, ibig sabihin, hindi mo mahal. Gets nyo? Hindi mo mahal. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo mahal. Yan. Di ba parang yung hindi niya ako mahal. Guys, ipakita naman natin kung ano yung pagmamahal pagdating sa pagbibigay. Hirapan mo. Amen? Hirapan mo naman. Lagyan mo naman ng effort. Lagyan mo naman ng time. Lagyan mo naman ng price. Nagets nyo? Yun, dun masasabi na mahal mo ang Diyos. At masasabi mong, Lord, ito yung pinaka-the best ko. Amen? Sabi sa number 2, kasi gustong malaman ng Diyos kung gaano natin siya kamahal. Ipakita mo, mahal mo si Lord. Mahirapan ka pagdating sa pagbibigay. Huwag niyo mamisinterpret ha. Mahirapan ka pagdating sa pagbibigay. Ibig sabihin, lagyan mo ng effort, lagyan mo ng time. Kahit gaano katagal yan, basta pinaka-the best, ibigay mo. Gets? At kapag nadadalian ka sa binibigay mo, ibig sabihin, hindi yan yung pagmamahal ng Diyos na ibinibigay mo pagdating sa Kanya. Hindi yun yung pagmamahal na gusto ng Diyos na ibibigay mo pagdating sa Kanya. Amen? Kaya nga, sa mga taong, sige, okay na yan. Oo, yan na yun. Yan na, ito na yun, yung bigay mo. Oo, yan na yun. Binili ko nga yan eh. Ayun, dali lang. Ibig sabihin, hindi mo mahal. I hope nagigets niyo yung point ko sa part na yun. Amen? Number 3, kasi gusto ng Diyos na makita kung gaano tayo nananampalataya sa Kanya. Okay? Bakit ba gusto ng Diyos na maging giver tayo? Number 3, kasi gusto ng Diyos na makita kung gaano tayo nananampalataya sa Kanya. Naniniwala ka ba kay Lord? Nananampalataya ka ba sa Diyos? Kasi kung hindi, huwag ka na mag-expect. Okay? Gusto ko ma-realize nyo to. Kung hindi ka nananampalataya kay Lord, huwag ka na mag-expect kung ano yung matatanggap mo itong Christmas, itong special gift sa taong mahal ko. Huwag ka na mag-expect kung hindi ka naman naniniwala kay Lord. Kasi hindi papahintulutan ng Diyos na matanggap mo yung mga bagay na gusto mong matanggap kung hindi ka naman nananampalataya sa Kanya. Sa tao ka na lang manampalataya. Baka ibigay pa yung gusto mo. Pero ako naniniwala hindi the best yung kayang ibigay ng tao pagdating sa kapwa niya tao. Kasi pwede siya magkaroon ng alinlangan, pwede siya magkaroon ng hesitation kung ibibigay niya ba yung pinaka-the best. Sinaktan niya nga ako eh. Ito na lang yung ibibigay ko sa kanya. Nagtampo-tampo pa nga siya, wala namang ginagawa masama. Ito na lang yung ibibigay ko sa kanya. Guys, huwag niyong idepende kung ano yung gusto niyong matanggap dahil nananampalataya kayo sa tao, hindi sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi gusto ng Diyos na makita kung gaano tayo nananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay isang part na kaya natin maghintay kung ano yung hinihiling natin pagdating sa Kanya. Amen? Maghintay ka. Huwag ka magmadali. Amen? Mangyayari din yan. Okay? I hope makuha niyo yung point sa umagang to. Makuha niyo yung katuruan na parang hindi naman talaga mahirap magbigay pagdating kay Lord. Amen? Amen po ba? Simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, gusto ko ma-realize nyo, hindi mahirap magbigay pagdating kay Lord. At higit sa lahat, hindi mahirap
Na kaya naman natin talaga ipakita kung gaano tayo nananampalataya pagdating kay Lord. Tama? At gusto ko ma-realize nyo ulit ito, 3 bagay. Lahat tayo ay pinanganak na walang-wala sa mundong ito. I hope tumatak sa utak nyo to. Bago pa tayo likhain ng Diyos, ginawa niya muna ang lahat ng kailangan ng tao. Pangatlo, inialay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ikaliligtas ng tao. Ngayon, isipin mo, gaano na lang ka-generous si Lord sa buhay mo? Amen? At dito ako magtatapos sa verse na to. Makinig kayong maigi. Sabi sa aklat ng 2 Korinto chapter 9 verse 8. Sabi niya rito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Guys, makinig kayo sa akin. Sabi sa aklat ng 2 Korinto chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Uulitin ko, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Uulitin ko, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gusto niyo ba talagang tumulong? Gusto niyo makatulong pagdating sa ibang tao? O gusto niyo kayo lagi yung tinutulungan? Di ba parang ang pangit? Gusto niyo lagi kayong tinutulungan? Di ba hindi? Sa part na to, sabi niya rito, pasasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Sabi niya rito, lahat ng bagay. Hindi niya sinabing pasasaganahin ko kayo sa ilang bagay. Hindi niya sinabi yon. Sinabi niya lahat ng bagay. Ang tanong, sino rito nag-e-expect bago matapos ang taon nito, makakaranas siya ng blessing pagdating kay Lord? Nag-e-expect ba kayo? Nag-e-expect kayo? Pwes panampalatayanan nyo. At ito yung pinaka-the best na dapat nating ibigay. Ito yung pinaka-the best na dapat nating gawin. Ibigay natin kung saan tayo mahihirapan. Gets? Ibigay natin kung saan tayo mahihirapan. Ibig sabihin, kapag nahirapan ka, na ibigay mo yung pinaka-the best pagdating kay Lord. Amen? Kung saan ka nasaktan, ibig sabihin na ibigay mo yung pinaka-the best pagdating kay Lord. Amen? Kaya, huwag kayong mag-alinlangan. Ipakita natin kay Lord na kaya nating ibigay kung ano yung pinakamasakit, kung ano yung pinakamakirot, at kung saan tayo nahihirapan. Kasi dito makikita na naibigay natin yung pinaka-the best pagdating kay Lord. At sigurado, kapag nakita niya yon, sabi niya sa verse na huli natin binasa, pasasaganahin niya tayo sa lahat ng bagay at higit sa lahat, higit pa ang kanyang ibibigay para sa atin. Amen? Naniniwala po ba kayo na meron kayong matatanggap bago matapos ang taong ito? Hindi bonus hindi 13-month pay, kundi galing kay Lord. Amen? Ba't parang wala po kaming trabaho. Maraming ways si Lord para gamitin, para mabigyan ka ng blessing. Tama? Bakit? Wala kayong kamag-anak? Wala kayong pwedeng gamitin si Lord? Wala kayong kakilala? Hindi. Lahat ng nasa paligid mo, kapag gusto ka ng Lord na i-bless, i-bless ka ng Lord. Amen? At ibibigay niya kung ano yung dapat na para sa iyo. Amen? Tatandaan nyo ito lagi, lahat ng bagay. Ibig sabihin, hindi lang kung ano yung pangangailangan mo, kundi ano pa yung gusto mo ay ibibigay ng Diyos para sa iyo. Amen? Lahat tayo ay tumayo. Yan. Tayo manalangin. Yan. Bibigyan ko kayo ng siguro 3 minutes, 3 minuto para yumuko, pumikit, at mabanggit kay Lord na sabi natin, Lord, sorry po kasi binibigay ko kung ano lang yung kaya kong gawin. Sorry po Lord kung ano yung kaya ko lang ibigay. Hindi ko nga po binibigyan ng sakripisyo yung pagbibigay na kaya kong ihandog para sa iyo.
Sige, tayo yumukot pumikit. Pwede ka magbanggit ng mga panalangin na gusto mong... Ano bang gusto mong sabihin kay Lord? Pasasalamat? Hingi ng tawad dahil di mo kayang ibigay yung pinaka-the best? Or gusto mo na matutunan mo rin kung paano ibigay yung tama pagdating kay Lord? Sige. Pwede kayong manalangin. At after nyo, ako naman ang mananalangin para sa ating lahat.
Itong December po, sa mga natitirang Wednesday po, wala po tayong gaganapin na prayer meeting. Yan. Sa January na po ang resume ng ating prayer meeting. Yan. Wala na pong announcement? Wala na? Yan. Sige. Yan. Kung tayo po'y pinagpala, lahat po tayo tumayo, tayo po'y magdedeklara ng ating katagumpayan sa umagang to. Tayo po tumayo at bigyan natin ng malakas sa palakpakan ang ating Panginoon. Maaari pa tayong magpuri kay Lord ng may pasasalamat. Amen?
Father God, salamat po Ama sa araw na to Ama na ipinagkaloob mo sa amin, sa bawat salita po na narinig po namin sa araw na to. Amin po pinagpapasalamat Father God dahil ito po ay nagbigay sa amin ng aral sa aming mga buhay in Jesus' name. At patuloy Father God na sa aming paghihiwalay sa araw na to, patuloy po nung paano niyo po kami pinakaingatan sa pagpunta, ganun din po ang aming pag-uwi Father God in Jesus' name. Salamat po Father God, ito mo. Aking samot na langin sa pangalan mo lamang Jesus. Amen. Itaas po natin ating kamay. Yan. Igawad mo po sa amin, Panginoon, ang walang hanggang pag-ibig ng Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng aming Panginoong Yesus, at walang sawang pakikipisan ng banal na Espiritu sumaamin, ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas po kami sa tahanang ito na taglay-taglay ang kahalagahan ng pagbibigay. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy po tayo magdeklara sa ating mga buhay. Always remember this. You are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone. God bless po.